with this loan, we should be able to get submarine cables across Visayas and then connect it to Mindanao. Aabot sa 288 million US dollars o nasa 16 billion pesos na pondo para sa Philippine Digital Infrastructure Project ang inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Undersecretary Jeffrey E&D, ilalaan ng pondo sa paglalatag ng submarine cables sa Visayas at ikokonekta sa Mindanao. Ito ang magbibigay daan upang mabigyan ng libreng internet connection ang mga malalayong lugar tulad sa Mindanao region. Target na malagyan ng 772 free Wi-Fi sites ang rehiyon na ito na pakikinabangan lalo na ng mga mag-aaral sa pampublikong eskwelahan at universidad. We are actually just implementing the law, but we will be focusing on public schools, state universities and colleges, and rural health units. So yung 772 are mostly public schools and rural health units. Ayon sa DICT, malaking tulong ang internet access lalo na sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Pag mayroong internet, syempre tataas din yung consumption kasi magkakaroon ng e-commerce. But more importantly, local players, local drivers, we're talking about local farmers, we're talking about your local sari-sari store, will now have access also to e-commerce and internet services. Base sa datos ng DICT, 73.6% o nasa 86 million Filipinos ang may internet access. Kabilang na dito ang may mobile internet. Mababa naman sa 17% ang mayroong internet sa Region 13 o sa Caraga Region. 10 taon ang implementasyon ng proyektong ito, ngunit inaasahan ng DICT na makukumpleto ang National Fiber Backbone Project na ito bago matapos ang termino ni PBBM sa taong 2028. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.